Hello guys, for today's video, ayan, nagluto po pala ang magsisi ng pakbet. Ayan po yung kanilang uulamin para sa buong maghapon. Alam nyo naman pagka tumatanda na, di ba? Ang hilig niyan, kung hindi isda, gulay. Pagising ko nga po, dumiretso na ako dito sa kusina dahil guys, na-curious ako kung anong pinag-uumpukan itong dalawang ito. Ayan pala guys, maaga pa silang gumising para i-prepare yung kanilang lulutuin. At yan, napakaswerte talaga ni Yayam dito kay nanay at kay Lula. Talagang nagbabanding sila guys pagdating sa mga ipapakain dito sa kanilang alaga. Kasi nga po, di ba, buong maghapon talaga na halos silang tatlo lang ang tao dito sa bahay. Pero nga guys, buti na lang kasi ito si Lula dati, doon lang yan siya sa bahay nila. Kaya lang siguro, inalulungkot siya at naghahanap din ng makakausap. Ayan guys, tingnan nyo, naingganyo na siya na lagi dito sa bahay. Naisip niya siguro, mas masaya dito guys kasi meron siyang kausap na kahit na minsan makulit ang kanyang apo na si Yayam, talaga namang nakakatuwa na rin guys. At ito nga po, habang nagtutulungan pa nga ito yung dalawa sa kanilang mga niluluto dyan guys. Akala mo yung mga elementary pa lang. Pati itong si Yayam guys, na-curious na rin. Ano ba itong dalawang ito? Sabi ni Yayam guys. Tinitingnan niya na rin kung ano ba yung pinagkakaguluhan ng dalawa. Pero ayan po ay busog na dahil itong si nanay, maaga pa po talaga yung nagluluto ng itlog na pinirito. Yan po talaga yung pinakapaborito ni Yayam. Every morning po talaga yan. Pasalamat na nga rin po talaga kami is magana siyang kumain at nasanay siya kay nanay na laging pinapakain guys ng kanin. Kaya ganyan, walang problema, di ba? Kaya laking tipid na rin pagka, although umiinom pa rin siya ng gatas, pero guys, hindi siya tulad ng na madalas na lagi umiinom ng gatas or nagdedede. Kasi nga po kumakain na rin siya ng kanin. Kaya hindi rin po kami nahihirapan sa pagpapakain sa kanya guys kasi magana po siyang kumain. Lalo na guys, pagka sa mga merienda, yan, halos nga po mahilig din po yan siya sa matamis. Abay, talaga namang nagmana sa kanyang ina. Ito nga po pala, nagigisa na si Lula dyan ng sibuyas at bawang. At alam niyo ba guys kung ano yung nilagay dyan? Nilagyan nga po yan siya ng konting karne. Yung medyo may taba siya guys. Tapos pinamantika lang. At alam niyo, meron din kaming tirang isda kahapon. So, para hindi siya masayang guys, hinimayan siya ni nanay. Yan, tinanggal lang yung tinik at hinalo na rin yan dyan. Pero alam nyo guys, itong si Lula, dahil nga sabi ko sa inyo, mahusay siya magluto. Ayan, siya na nga po yung nasa trono. Naglagay din po pala yan siya dyan ng konting bagoong alamang pampasarap guys. Kasi yun yung gustong gusto ko talaga pagka may bagoong alamang. Pagka walang bagoong alamang guys, parang hindi ko feel na ulamin yung pakbet. Ganun. Tapos, konting sugar. Sabi ko nga kay nanay at kay Lula, wag na maglagay ng magic guys. Alam nyo ba yun? Kasi nga po kumakain din si Yayam niyan. Lalo na, pero hindi naman talaga siya as in kumakain ng maraming gulay guys. Sabaw-sabaw lang yan. Okay na, sapat na. At yun nga po, habang nagluluto doon si Lula sa kusina, itong si Yayam at si nanay, tamang naglalambingan muna dito sa labas. Habang nag-aantay ng luto ni Lula, pasalamat din talaga kami guys na nandito palagi si Lula kasi pag nandito siya na yung nagluluto at tamang itong si nanay, inababawasan na rin po yung kanyang mga ginagawa at nakakapag-focus na rin siya kay Yayam. Although napakalaki na rin po ni Yayam para laging sundan, 'di ba? Pero kailangan pa rin nating bantayan ang kanyang mga ginagawa kasi malikot na nga po. At ito guys, si Lola, tignan nyo nga po, hindi pa rin siya tapos pero malapit na yan guys at tamang inaantay niya na lang na kumulo para makakain na rin ng aming buling. Kasi nga po, after nito guys, ipapasok din po ako. So, maiiwan na naman dito si nanay at si Yayam. At itong si Lola guys, malamang iuwi yan siya doon sa kanilang bahay. Kasi nga po, every gabi lang yan siya guys dito. Pero pagka wala po talaga yan siyang ginagawa, dito yan siya pumupunta sa bahay at nagtatambay. At ito nga guys, naghugas na nga po pala si nanay ng mga pinggan na ginamit kanina doon sa pinaglutuan. At ito guys, yung tipong magsasandok na sana ako at ako'y kain na guys. Ayan ang resulta ng luto ni nanay. Wala ka talaga, Nay. Nasaksak ko pero wala akong mapauwi. Ay! Hindi ko na pa. Ayun, tamang tawanan na lang guys dahil nga may oras pa naman kaya pwede nating antayin habang itong niluluto ni Lula guys. Itakam na ako kaya lang iwala pa tayong kanin kaya aantayin muna natin. So antayin na lang muna nating maluto guys at mamaya konti si Lula iuwi na rin. Salamat po sa panonood. Kita-kits ulit.